is the Lord on high. The weight of His throne fills this temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King, and glory to the Son, glory of Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord Almighty. And let all the earth bow before Him and cry, Lord of all. Glory to the risen King, and glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Oh, lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Of glory come in, and forever be our God. Oh, lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Ang ating scripture ay magmumula sa Aklat ni Job, chapter 1, verses 1 to 12. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain.
Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, at 500 ang asno. Nakaugalian na ang kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kani-kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, "Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon?" "Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" tanong ni Yahweh. "Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain," dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, "Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain." Sinabi ni Yahweh kay Satanas, "Kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan." At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, sa aking mga kapatid, dyan po sa First Peacemakers Church of Cainta. Sana po kayo ay pinagpala ng mensahe natin itong nakaraang linggo na dinala sa atin ng ating pastor sa Peacemakers Christian Church sa Pinamalan, Mindoro. Ngayong umaga po may makakasama po muli tayong isa na namang lingkod ng Diyos, ang ating pastor sa Peacemakers Church of Barangka. Ano po? Sa Barangka po ito. Ang pangalan niya po si Pastor George. Hindi ko na po katatagalin ito kasi medyo exhaustive yung kanyang preaching ngayong umaga. So umpisan po natin ito ng panalangin. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami na dinako mo kami uli dito, O Diyos, upang sumamba sa iyo. Yung lahat ng mga sambahayan, Panginoon, na nagtitipon-tipon dito po sa sa pagsambahay. Bagamat ito isang virtual na gawain, alam po namin, Ama, na dahil po nagkakaisa ang aming puso sa bawat pamilya, O Diyos, naroroon ka ngayon. I-bless mo ang time namin ngayong umaga. Maghari ka sa lahat ng aming gagawin. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Without further ado, ito po ang ating speaker ngayong umaga, Pastor George Cruz. Sa pinagpalang umaga, ang amin pong pagbati para po sa mga kapatid natin sa FPCC. Ako po'y nagagalak, kasama po ang buo kong sambahayan at ang pamilya po ng PCC Barangka. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil meron po akong kalayaan muli at pribilehiyo para po ibahagi ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo para po sa atin lahat. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami dahil kayo ang Diyos na patuloy naming kasama at patuloy na magtuturo sa amin ng maraming mga bagay, Panginoon, sa umagang ito. Bigyan mo po kami ng puso na may pangunawa, puso, Panginoon, na bukas para sa inyong salita, at patuloy ikaw po lamang ang Diyos na manguna sa amin. Salamat po ng marami, Ama, sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. Amen, amen at amen. Muli po, sabi ko nga po kanina, ako po'y nagpapasalamat sa pribilehiyo na ako po'y muling makapagbahagi ng salita ng Diyos kahit po sa ganitong pamamaraan. Ako po'y nagpapasalamat dahil malaya pa rin po tayo. Naaabot po natin at napaparating natin ang mabuting balita po, ang salita ng Panginoon. Sa umaga pong ito, nais ko pong
samantalahin yung pagkakataon na sa lahat ng mga bagay, nasabihin na sa lahat ng mga bagay talaga pong tayo ay dumaranas ng maraming mga bagay na kung minsan o madalas talaga pong hindi natin naintindihan. Kagaya na po itong pandemic na ito natin pong dinaraanan. Pandemic kasi nga po ay hindi lang siya dito sa atin nakatugma o nangyayari, kundi pangmalawakan po. Pero ano nga ba nagiging epekto po ng pandemic na ito? Marami po. Sabi nga ng karamihan, naapektuhan daw yung psychological, emotional, physical, maging ang spiritual na kalagayan po ng ating mga kababayan at maging tayo po. Psychological, kasi ito mga panahong ito, kung ano-ano na po ang mga naiisip natin, nakapag-iisip na tayo ng hindi maganda, nakakapag-isip na tayo ng mga negatibo, emotional, yung ating emosyon, kaya nga ako kuminsan, nagkakaroon ng araw ho ng kung ano-anong mga nararamdamang emosyonal sa ating mga buhay, physical, lalo na po, pagka tinamaan tayo ng sakit, kahit nga kuminsan, kahit na hindi ito yung sakit, ang pakiramdam natin, tinatamaan na rin tayo, konting ubo lang, konting sipon, akala natin ito na. And more, sabi ng iba, spiritual, in a sense of, kasi siguro yung iba, dahil sa sobrang takot, nawawala na rin ho yung pagtitiwala sa Panginoon, sobrang takot, pangamba sa maraming mga bagay, kaya ho naapektuhan. Pero, ako po naniniwala, personal, naniniwala na kahit wala pa po itong COVID na ito, dinadaanan naman na rin ho natin yung epekto ng pandemic na ito eh. Wala pa po itong COVID na ito, may pandemic, may epekto na rin po ng pandemic na ito. Tinatamaan na rin ho yung ating buhay ng psychological, emotional, physical, spiritual. Ano ho ibig sabihin? Siguro naman ho, marami na ho sa atin ang kahit ho, wala pa itong pandemic na ito, dumaras na rin ho tayo ng psychological effect ng mga nangyayari sa ating buhay. Dumaranas na rin ho tayo ng emotional, physical, spiritual. Halimbawa po, sino nga ho ba sa atin ang hindi ho dumaan sa mabigat na suliranin? Pandemic, malaking bagay, pero kung lalagay din ho natin sa maliit na kalagayan ng ating buhay, pwede rin palang pandemic kung naapektuhan ang buo nating pagkatao, naapektuhan na rin ho ang buo nating pamumuhay, naapektuhan na ho ang buo nating sambahayan. Pwede na rin ho pala natin tawagin itong pandemic kasi marami na hong naapektuhan. Kahit sarili natin, hindi lang emosyon, psychological, physical, spiritual na apektuhan. Pandemic na rin ho pala ito dahil kabuuan na rin ho. Marami na hong naapektuhan eh. Sabi ko nga ho, maraming bagay na rin ho sa buhay natin siguro. Dumaan na rin ho tayo sa mga epekto ng pandemic na ito. Sino nga ho ba sa atin ang nakaranas ng mabigat na karamdaman? Sino ho sa atin nakaranas ng mabigat na suliranin? Sino ho ba sa atin na hindi naapektuhan, na nawalan ng trabaho, hindi alam kung saan kukunin ng pagkain, nagkaroon ng problema sa sambayan? Pero at the end of the day, lahat po ng bagay na yan, epekto nga ho. Kaya nga ho, ngayon, sa umagang ito, nais ko po kayong dalhin sa kasaysayan ng isang buhay sa Bible, yung buong Job. Job po. Actually, buong kabanata po ito, buong book sana po ito eh. Pero ang atin lang pong binasa yung Job chapter 1 verse 1 hanggang 12. Pero buo ho ito eh. Hindi ko na lang ho pinabasa, baka ho medyo magtampo yung nagbasa ng ating scripture. Kaya po, pag-aaralan natin ang buong buhay o buong buhay na ito ni Job. Pandemic ba yan, Pastor? Sa buhay lang ni Job, sabi ko sa inyo, pag naapektuhan na ho ang buo nating pagkatao, naapektuhan na ang buo nating sambayan, pwede ko na rin ho sabihin kasi kabuuan na rin ho ito eh. Sa pag-aralan ho natin yung buhay ni Job at tingnan ho natin kung ano ho yung talagang nangyari at papaano ho yung pandemic na ito, malaki ho ang naging epekto po para sa kanyang buhay. Ano nga ho ba nagiging epekto ng pandemic na ito? Simple lang ho. Gusto kong pamagatan yung ating pong pag-aaral na pandemic, a test of faith, and a test of character. Pandemic, test of faith, a test of character. Ano ho ibig sabihin nating test of faith, test of character? Yung pandemic ko pala, dalawang bagay lang talaga tinitest niyan para sa atin. Ulitin ko either pandemic sa inyong sarili, huwag na natin lagyan ng pangalan, pero dalawang bagay lang daw yan. A test of faith and a test of character. Tinetest daw yung ating pananampalataya
at tinetest yung ating karakter. Ano po? Ano ho ibig natin sabihin? Sa buhay ni Job, natandaan niyo po yung binasa natin kanina, no? Doon sa atin pong binasa, sabi ho nung ating binasa, si Job, sabi nung kinakalinga ng Panginoon, iniingatan ng Panginoon. Then one time, dumating ho si Satanas, and then sabi niya, ingay na, kaya lang naman sumasamba sa'yo yan, kasi pinagpapala mo. Pagdating ko sa chapter 2, ano sabi? Kaya lang naman nagpapatuloy ako, kasi hindi mo yan sinasaktan eh. Sabi nung una, hindi mo kasi kinukuha lahat ng bagay sa kanyang buhay. Ano sabi ng Panginoon chapter 1? O sige, kunin mo lahat ng tinatangkilik niya. Pero, wag mo siyang papakilaman, wag mo siyang gagalawin. Di nga ho ba't namatay lahat ng mga anak niya, lahat ng mga hayop niya namatay. Pagdating sa chapter 2, the same thing. Sabi ni Satanas, kaya lang naman nagpapatuloy sa iyan dahil hindi mo siya ginagalaw eh. Ano sabi ng Diyos? O sige, pero wag mo siyang papatayin. So anong gusto natin sabihin? Meron ho pala talagang kahit si Job, dumating ho talaga yung pandemic sa kanyang buhay. Pero ano ho ang nangyayari? Ano ho ang lumabas? Tatlong bagay ho yung gusto natin ipakita, gusto natin makita sa buhay ni Job. Number 1, yung pangyayari sa buhay ni Job reveals who he is. Yung pandemic ko pala sa buhay ni Job na-revealed kung sino talaga si Job. Pwede kong lagyan sa buhay natin. Yung pandemic ko pala sa buhay natin, nagre-reveal talaga kung sino tayo eh. Kahit ito, general na, pandemic COVID na ito. Na-reveal naman ho talaga kung sino tayo eh. Na-reveal do talaga kung ano yung meron tayo. Dalawa po yung na gusto ko sabihin. Number 1, reveals who we are. Ibig sabihin lang it reveals yung ating karakter. Tanungin niyo ho yung sarili niyo. Itong pandemic na ito, nakita o nailabas ho ba ng pandemic na ito kung talagang sino tayo? Bakit to? Pansinin niyo si Job. Ano nangyari nung verse 22, chapter 1, verse 22? Ano sabi? Ito yung namatay na lahat ng mga hayop niya, namatay na yung mga anak niya. Ano sabi ng verse 22? Sa kabila ng mga bagay na ito, hindi nagkasala si Job. Take note hindi niya sinisi si Yahweh. Lumabas yung karakter niya na kahit ano nangyari, hindi siya nagkasala. Hindi siya nag-isip ng masama. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Lumabas yung karakter niya. Pagdating sa chapter 2, ito nagkaroon siya ng karamdaman. Anong sabi ng verse 10? Chapter 2, verse 10. Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Sabi niya sa kanyang asawa to. Kaginhawahan lamang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Pansin sumunod. Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Ganda, Sabi, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi. Verse chapter 1. Chapter 2, kahit sa salita, hindi siya nagkasala sa Panginoon. Ano ibig sabihin, hindi siya nagkasala kahit sa salita? Ibig sabihin, hindi siya nagsabi ng kung ano-ano. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Hindi siya kung ano-anong negatibong mga salita lumabas sa kanyang bibig. Bakit to? Kasi tines yung kanyang karakter. Pero alam niyo po ba, baka hindi po ninyo nalalaman, unang bahagi po ito. Pero dumating ho yung panahon, pansinin niyo tines na ho talaga yung karakter ni Job. Paano? Sabi ng chapter 3, pansinin chapter 3 verse 1. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Ibig sabihin, nagkasakit siya. Ito, mahabang panahon na ng pananahimik, nagsalita si Job. Anong sabi niya? Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi. Hindi na sana ako pinanganak at sana'y hindi na ipinaglihi. Nabalot sana ng kadiliman ng araw na yun, O Diyos. Huwag nang alalahanin, sana'y lubos ng malimot. Buong chapter 3 sinumpa ni Job yung araw ng kanyang Ibig sabihin, paraphrase ko po, sabi niya, sana hindi na ako pinanganak. Bakit to? Siguro sa paghihirap, pero gusto ko i-jump po, pansin niyo 20. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? Bakit pa? Sabi niya, at bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Sabi natin kanina, Pastor, sabi mo kanina, hindi nagkasala si Job kahit sa salita. Tama. Pero paglipas ng panahon, siguro sa hirap na rin ang kanyang nararanasan. Pero pansinin niya, na-revealed yung tunay na karakter ni Job. Kailan, nung dumating talaga yung mabigat na bagay sa kanyang buhay. Sabi niya,
Bakit pa ako isinilang kung ganito rin lang ang mararanasan? Bakit pa ako tumagal sa mundong ito? Bakit pa? Bakit pa? Kaya kung minsan, nakita niyo po minsan rin, yung unang bahagi po, nung mga pagtetest ng karakter, pandemya man yan, crisis man yan. Una, makakaya-kaya pa po talaga natin eh. Pero hindi, mamaya makikita niya kung ano ang purpose talaga dito ng Diyos. And then, pansin niyo, it is, number 2, revealed yung character. Number 2, it reveals your faith, pananampalataya. Balikan na ho natin yung chapter 2. Bakit ko sinabing yung pananampalataya? Chapter 2, balikan na natin. Ito yung namatay na ho lahat. Verse 20, chapter 1, verse 20. Tumidig si Job, pinunit niya ang kanyang damit, nag-ahit ng ulo, pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Kasi niya, verse 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay at siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Ganda na, namatay lahat. Ano sabi niya? Hubad ako dumating sa mundong ito, hubad din ako alis. Sa lahat daw ng ito, sabi niya, purihin si Yahweh. Chapter 2, pansin niya, ano sabi ng chapter 2, verse 9, tsaka verse 10. Pansin niya, sinabi ng kanya asawa, yung asawa niya, hindi ka ba magbabago't sumpahin mo ang iyong Diyos nang mamatay ka na? Sabi ng asawa niya, verse 10, ano sagot niya? Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawahan lamang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Kaginhawahan lang ba? Pansin niya na, sabi ng asawa niya, sumpahin mo ang Diyos para mamatay ka na. Ano sabi niya? Hindi mo alam yung sinasabi mo. Pansin niya yung pananampalataya niya, pansin niya yung pananampalataya ni Job. Hindi lang sa meron, kundi pati doon sa kawalan. Hindi nasusukat yung pananampalataya kung meron ka tinatangkilik o wala. Kung may karamdaman ka o wala. Sabi niya, hindi mo alam yung sinasabi mo. Sa kabila doon ng lahat ng bagay na yung pansin niya, sa kabila, hindi mo nalalaman ng yung sinasabi, kaginawaan lang ba tatanggapin mo sa Diyos, hindi pati kahirapan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Na-test yung faith niya. Kasi niya, kahit yung asawa niya, na-test yung faith niya. Kahit noong unang bahagi, na-test yung faith niya. Ito, gusto ko makita ulit natin. Baka hindi nyo nalalaman, ang sabi ho nung iba, wala namang kasalanan si Job. Ito ang kagandahan no, talaga ng salita ng Panginoon. It reveals the truth. Ano po? Hindi ho natin kinukondemn sino man si Job, pero gusto natin makita. Yung mga pandemic, lalo na sa buhay natin, it reveals talaga kung sino ho tayo. Kung minsan, merong mga bagay talaga sa buhay natin na hindi natin alam na yun pala tayo. Kasi, and then, sabi nung 33, Job 33, meron siyang isang kaibigan na nagsalita dito. Anong sabi nung Job? Job 33. Si Elihu, nagsalita nete, si Elihu. Ang sabi ng 33, verse 8 hanggang 11. Ito sabi, ganito ang narinig ko na yung sinabi. Si Job po ang pinapatukuyan dito. Ito yung nag-usap na matagal yung tatlong kaibigan niya. Ito, nagsalita na si Elihu. Ganito ang narinig ko na iyong sinabi. Wala akong kasalanan, inagawang kasamaan. Hindi ako gumagawa ng mali, kaunti man pagkukulang. Nagdahilan lamang ang Diyos upang ako'y parusahan. Akong ito ay itinuring at ibinilang na kaaway, ako'y kanya pang iginapos, binabantayan bawat kilos. Lumabas talaga po yung nasa kaibuturan ng puso ni Job. Ano sabi ni Job? Wala naman talaga akong kasalanan. Inihayag pala ng Diyos para ipakita kay Job na mali yung paniwala mo, Job, na wala kang kasalanan. Mali, Job, yan. Ikaw pa ipaparaphrase ko. And then, ano pa sabi niya? Ito nga, pansin niya, nagdadahilan lang daw po ang Diyos upang ako'y parusahan. Gumawa lang daw ng dahilan ang Diyos para siya'y parusahan. Kuminsan, pansin niyo, o madalas, sabi ko nga, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Whether, ano man yan, epekto ng pandemic man yan, localized mang pandemic sa buhay natin. Epekto ng karamdaman, ng kawalan ng trabaho, ng kahirapan, ng problema sa buhay. Kasi niya, God allows pala yan kuminsan para makita o ipakita sa atin ng Diyos yung ating sarili.
ibig ko nga lang kong sabihin, nire-reveal ng Diyos, ipinapahayag ng Diyos, talaga kung sino tayo, hindi para i-condemn tayo, para ayusin tayo. Ulitin ko po, inihahayag ng Diyos kung minsan, kung sino tayo, pinapakita ng Diyos kung sino tayo, pinapakita sa atin, kasi kita naman ng Diyos yan, ipinapakita ng Diyos kung sino tayo, hindi para i-condemn tayo, kundi para ayusin tayo. Para makita natin ang ating buhay, kung wala ang Diyos, di natin kaya. Ng ating buhay, talaga hong kailangan nakasandig sa Panginoon. Na ang Diyos ang dapat may control sa ating buhay. Tandaan niyo po na kung minsan, yung crisis inaalaw ng Diyos as a means of perfecting our faith and character. Yun hong crisis, pandemic man yan, ginagamit ng Diyos sa pamamaraan para po maging sakdal ang ating pananampalataya at ang ating karakter. Bigyan ko kayo ng example. Yung carrot, saka ho yung coffee, pakuluan nyo ho ng the same amount of heat ng pressure ho. Ano mangyayari sa carrot? The same amount of pressure, kasing haba rin ho kung ilang minuto yung pinakuluan ng bawat isa. 30 minutes. Ano mangyayari sa carrot? Pagkatapos ho, malambot na ho siya. Ano lang mangyayari sa coffee? Mabango na ho siya. Masarap na po siya. The same thing. Maglagay ho kayo sa kasikatan ng araw, maglagay ho kayo ng isang blocking yellow. Tsaka po, bagong mixture ho ng semento o hollow block. Ano ho mangyayari? Siyempre, malutunaw, pastor yung yellow. Tama. Siyempre, yung hollow block titigas. Tama po. Isa lang naman ho talaga nangyayari sa buhay eh. Pero ang tanong lang ho, ano ho ang nangyayari sa ating buhay? So, number 1, nangyayari kay Job at maging nangyayari ho sa atin, it reveals kung sino ho talaga tayo. Number 1, it reveals who we are. Number 2, it reveals the people around us. It reveals the people around. Inihahayag ko ng mga pandemya ng krisis kung sino ba yung mga tao sa paligid natin. Pag sinabi ko kung sino, hindi ho yung noun na kung sino. Hindi ho ibig sabihin yung pangalan kung sino. Kundi yung adjective ng mga tao sa ating paligid. Sino ba talaga sila? Dito ho, may 4 na karakter ho dito sa buhay ni Job. Number 1, yung asawa niya. Chapter 2. Verse 9. Ano sabi ng asawa niya? Chapter 2, verse 9. Tandaan niyo po namatay ho lahat ng mga anak niya, lahat ng mga hayop niya. Ang natira ho yung asawa. Huwag niyo na ho itanong sa akin bakit yung asawa pa itinira. Ano po? Huwag niyo na itanong sa akin. Huwag niyo na itanong. Pero pasin niya, sinabi ng kanyang asawa, hindi ka ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Sarap ng asawa niya, no? Ang lakas makapag-encourage ng asawa niya. Lakas makapag-encourage, pansin niya. Di ka pa ba magbabago? Sabi ng ibang komentaryo, siguro dahil naawa na yung kanyang asawa, si Mrs. Job. Kaya sinabi lang niya yon. Pero pansinin niyo yung pagkakasabi. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? Ibig sabihin, gusto niya, manuin mo na. Magbago ka na ng paniniwala, pananampalataya. Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Sumpain mo na ang... Pwede naman siguro sabi, mag-pray ka nang mamatay ka na. Hindi eh. Kasi yung termino, sumpain mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Sumpain mo na. Sabi ko lakas maka-encourage yung asawa niya, na. Lakas maka-encourage. Dumarang ka na sa problema, sa suliranin. Ito pa yung asawa mo. Ito pa yung asawa niya. Ang ganda ng encouraging word. Pero, sabi natin, hindi man siguro literal na asawa sa buhay natin. Alam ko po yung mga asawa niyo, mahal naman po talaga kayo. Pero kung minsan yung buo nating sambahayan, dumaraan tayo sa suliranin. Kung minsan, it reveals talaga yung buo niyong sambahayan. Nakaka-encourage ba? Nakaka-comfort ba? Nakakatulong ba? O nakaka-discourage ba? Pangalawang karakter ho. Chapter 2, verse 11 hanggang 13.
Ang kalagayan ni Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigan, sina Eliphaz, si Temanita, ng Temanita, si Bildad ng Suhita, at Sofar ng Naamita. May tatlo siyang kaibigan. Malayo parang daw sila, nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala, sa dami nga naman ng sakit. Nang makita nila ito, buong pagkahabag silang napaiyak. Pinunit nila ang kanilang mga kasuotan at buhos ng abo sa ulo. Palatandaan po yun ng talagang pakikiramay. Verse 13, nakiumpok sila kay Job ng 7 araw at 7 gabi. Ngunit di sila kumibo kaunti man pagkat nakita nila ang malaking hirap na tinitis ni Job. So may tatlong kaibigan siya. Sina Eliphaz, sila Bildad, si Sofar. Ito, nakiramay sa kanya. Pero alam niyo po ba pangyayari nito? Kung babasahin niyo po yung chapter 4 hanggang 31, medyo mahaba, isa-isay ko na lang. Nag-usap na ho sila. Pero kung babasahin niyo, hindi na ho usapan ng comfort, kundi usapan na ho na condemnation. Ano lagi nila sinasabi ng tatlong ito? May kasalanan ka. Ang Diyos hindi nagpapabaya dun sa mga taong tapat. Totoo naman. So anong gusto nilang palabasin? Si Job hindi ka tapat. Job, may kasalanan ka. Job, may ginawa kang hindi tama. Tuloy yan, sabi ni Job, wala naman akong ginagawang mali. Wala akong kasalanan. Tama ako. Sukatin man ng Diyos, timbangin man ng Diyos. Kung ako ano mang kasalanan ko, lalabas na wala akong pagkukulang, wala akong pagkakasala. Ano gusto natin sabihin? Kung minsan may mga kaibigan na tayo na sa halip na makaka-encourage, nakaka-discourage pa. Sino nga ho ba sa panahon ngayon naglalabasan na ho talaga? Hindi man, gusto ko sabihin, hindi lang ho ito literal na mga kaibigan, kundi people around us. Ito ho yung mga taong nasa paligid natin. Kuminsan, kahit nga ho yung media o social media, pansin nyo, pag lagi kayo nanonood ng mga balita, kuminsan, nadi-discourage na rin kayo. Kung nanonood kayo, maano kayo sa social media, kung ano-ano na ho makikita, mababasa, kuminsan madi-discourage. Lagay ko personal na buhay natin. Kuminsan, pansinin niya, yung mga tao around us, di nila nakikita kung ano yung nararamdaman natin. Pero, tingnan natin, lahat ng bagay na yan, God allows. Para ho ipakita yung mga tao sa ating paligid. Hindi ho para sa kanila. Balikan ko na naman. Yung mga taong yan sa paligid natin, ito ho yung mga nangyayari, ito ho yung mga tao to test our faith, to test our character. Lagi niyong tandaan, hindi niyo naman makokontrol yung mga tao, yung mga sasabihin ng ibang mga tao sa paligid niya. Hindi niyo makokontrol kung anong kanilang sasabihin, kung ano lang kanilang gagawin. Hindi niyo kayang kontrolin yan. Pero meron ho kayong kapangyarihan para ho kung ano ho ang gagawin niyong reaction. You cannot control what others may say, but you have the power over your reaction. Anong reaction ko ba dito? Anong magiging reaction ko? It is a test of your faith and your character. Meron ho ako isang narinig na isang istorya. Istorya ho ito ng agila daw ho, tsaka ng uwak. Minsan daw, ang agila, pag lumilipad, yung uwak, sumasabay sa kanyang likod. Paglipad ng agila, tinutuka yung agila sa batok niya, sa likod niya. So yung agila, hindi siya magre-react. Anong gagawin ng agila na lang instead? Lilipad daw ho siya ng pagkataas-taas. Hindi naman ho nakadesenyo yung uwak na lumipad ng pagkataas-taas. Lilipad daw ho ng pagkataas-taas yung agila. Hanggat sa hindi na makakaya nung uwak, yung pressure, bibigay na lang siya, aalis na lang siya, at babagsak na lang siya. Anong gusto ko sabihin? May mga tao ho talagang ganyan eh. Pero, hindi ho masasakyan ng mga taong yan yung inyong karakter at yung inyong faith. Kung mataas yung standard ng inyong pananampalataya, mataas ang standard ng inyong karakter, hindi ho nila maaabot yan. At the end of the day, bibitaw at bibitaw din po sila. Anong gusto natin sabihin? Pero, ito meron pa ho isang karakter dito. Chapter 32 hanggang 37. Job 32. Meron pa po isang karakter dito. Akala nung iba, 3 lang yung kaibigan ni Job eh. 3 yung dumalaw. Meron nung pang-4, ito yung pinakabata.
Hindi lang ho siya nababanggit kasi bata pa siya. May tradisyon sa kanila. Sige, kayong mga tatanda magkwentuhan. Dito lang ako kasi bata ako. Pasig 32. Job 32. Meron pa po isang karakter dito na binanggit ho si Job. Hindi na kumibo ang tatlong kausap daw ho ni Job. Ni Job pagka pinipilit nitong wala siyang kasalanan. Kasi niya. And then, sabi niya to, sinisisi pa ang Diyos. Dahil dito, hindi na makapagpigil si Elio na anak ni Barakel, apo ni Bus, at buhat sa angkan ni Ram. Pansin, meron po isang karakter dito, chapter 32 hanggang 37. Ang pangalan po niya ay Elihu. Sino si Elihu? Pinakabata. Pero itong pinakabata na ito, siya po yung nagtama doon sa tatlong kaibigan niya. Kung babasahin niyo yung 32, kasi medyo mahaba po, chapter 32 hanggang 37. Siya yung nagtama sa mga kaibigan niya and even kay Job na yung sinasabi niyo, sabi niya rito, pansin niyo, sabi niya, pinakabata siya, tama na ko, then verse 7, palagay ko nararapat na kayo ay pangusapan at alam ninyong matatanda ay inyong ang ilahad. Sabi niya, so kung babasahin natin ang buo yung chapter 32 hanggang 37, kinausap niya yung tatlo, kinausap niya si Job. Sabi kasi ni Job, paraphrase ko na lang, ni Elihu, doon sa tatlo niyang mga kaibigan, lumabas tuloy sa inyong pangangatwiran na totoo tama si Job at mali ang Diyos. Then, ito na, kinausap niya si Job, mali ka Job, mali ka sa pakiwari mo sa Panginoon. Ano gusto natin sabihin? It reveals the people who, nung nasa paligid natin. Tandaan niyo si Elihu, siya yung friend that support and correct. Makakatagpo talaga kayo ng kaibigan. Kung mali kayo, itatama kayo. At kung meron kayong kung meron kayong pangangailangan, susuporta sa inyo. Sa pandemya ito, pansinin niyo, lumabas talaga ako sa ito na inyong mga kaibigan, even the church, o sa mga tao sa paligid ninyo. Pero baligtarin ko yung tanong, anong klaseng kaibigan ba tayo? Sino ba tayo sa taong dumaranas din ng pandemya o krisis sa kanyang buhay? Kagaya rin ba tayo nung asawa ni Job, yung tatlong kaibigan niya, o kagaya tayo ni Elihu? It reveals the people around us. Pero it reveals din sa atin kung anong karakter po tayo. And then pangatlo, it reveals who God is. Itong pandemya pa lang ito, sa general, it reveals who God is. Inihahayag kung sino talaga ang Panginoon. Kahit sa buhay natin, anumang resulta ng pandemya dumating sa atin, o nagkaroon man tayo ng localized pandemic sa buhay natin, tandaan nyo, pangatlo, it reveals who God is. Kay Job, bakit niya sinabi? Pansin nyo 42 ng Job. Job 42, sisimulan ko na lang sa 6. Job 42, verse 5 and 6. Ito, kinausap ng Diyos si Job. Sabi ni Job, nung 5, nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin ang namasdan. Verse 6, kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Pangatlo, it reveals who God is. Sabi ni Job, dati kilala kita sa mga salita-salita lang, pero ngayon, mukhaan na, nakita na kita. Hindi naman siguro literal na mukha, pero dahil doon sa mga pangyayari at nakita niyang ginawa ng Panginoon, nakilala. Alam niyo ba kung minsan, madalas maraming Kristiyano kilala lang ang Diyos. Dahil sa sinabi ni Pastor, ang Diyos ay ganito. Dahil sa nabasa ko sa Bible, ang Diyos ay ganito. Mali ba yun, Pastor? Tama po yun. Pero alam niyo po ba kung minsan gusto ng Diyos, makilala natin siya, hindi dahil sa sabi-sabi ng ibang mga tao, hindi dahil sa sinasabi ng ibang mga tao, kundi saan? Dahil sa sinasabi ng Diyos kung sino talaga siya para sa atin. Bakit ko ito sinabi? Si Job, pansin niyo kung nangyari kay Job. Chapter 1, and then chapter 2, medyo mahaba. Sino nga ba ang Diyos doon sa chapter 1, chapter 2 na inireveal niya? Siya ang Diyos na may control sa lahat ng bagay. God who is in control. Sa lahat ng bagay na nangyayari ito sa buhay natin, tandaan niyo, ang Diyos pa rin ang may control. Ang Diyos pa rin ang may hawak, siya pa rin ang may control sa lahat ng bagay.
Localize man ho sa buhay natin, ano man yung nararamdaman nyo. Kahit ngayon, o yung nakaraan, o mangyayari pa sa buhay ninyo, lagi nyo tandaan, ang Diyos pa rin ang may control. Hindi natutulog ang Diyos natin. Hindi natutulog. Pangalawa, pagdating ko sa chapter 33, verse 29, sino ho ang Diyos? Chapter 3, verse 33, verse 29 hanggang 30. Hindi minsan ginawa ng Diyos na iligtas ang tao sa pagkalugmok at ang buhay nito ipupuspusin ng lugod. Sino ang Diyos sa chapter 33? Siya ho yung Diyos na nagliligtas. God who saves. Kung minsan madali nating sabihin ang Diyos nagliligtas. Pero ang tanong, naranasan niyo na po ba ang pagliligtas ng Diyos? Whether spiritual, naranasan niyo na po ba talaga yung pagliligtas ng Panginoon? Kristiyano na ako. Pero bakit pinaparanas na ito? Ulitin ko, madali niyong sabihin, i-claim, Panginoon, ikaw magliligtas. Pero iba hong istorya kapag ka naranasan niyo talaga paano kayo iniligtas ng Panginoon. Paano kayo iniligtas ng Diyos. Number 3. Although marami, dito ko lang kukunin, ilan lang mga bagay ito. Chapter 34, verse 21. 34 verse 21 at 22. Bawat kilos ng tao tinitingnan niya, kahit gaano kadilim ay kanyang nakikita, di maililihim ng tao ang taglay na sala. Number 3, pinakita rin rito kung sino ang Diyos sa nangyaring ito. That He is the omniscient God. Omniscient. Ibig sabihin ng omniscience ay all-seeing. Kahit nga daw hulihim, nakita ng Panginoon. Kahit yung tinatago ni Job, nakaimbak sa kailaliman ng kanyang puso. Nakita ng Panginoon. Litin ko, kagaya ng sinabi ko, hindi ito pinakita ng Diyos para i-condemn si Job, kundi para itama si Job at ayusin. Pero pa siya daw omniscience, hindi nga ba nakikita ng Diyos yung kalagayan natin? Nakikita. Hindi ba nararamdaman ng Diyos yung nararamdaman natin? Nararamdaman. Wala ho bang pakialam ng Diyos? May pakialam. Isa pa po. Chapter 38 hanggang 41, medyo mahaba. Ito na ho yung nagsalita ang Diyos kay Job. Ang sabi ho dyan, siya yung Diyos na omnipotent God. Omnipotent, all-powerful. Kasi ang istorya po ng 38 hanggang 41, tinanong niya si Job, nung likain ko ba ang mundo nandiyan ka na ba? Alam mo ba? Itong mga hayop na mga dambuhalang ito, kaya mo bang pigilin? Kilala mo ba sila? Alam mo ba ito? Itong mga lumilipad dito, itong ganito, lahat ng ginawa ko, itong mga bagay dito, alam mo ba ito? Siyempre, sagot, hindi. Pero kaya ba ng Diyos? Yes, siya naman lumika. So, isa po, pinapakita nito, siya yung omnipotent. Sa buhay natin, pag siya yung omnipotent, all-powerful, may magagawa ba ang Diyos dito? Yes. Pero ulitin ko po, madali ko pong sabihin yes. Madali po sabihin na ilang lingkod ng Diyos na yes. Pero personally sa buhay ninyo, gusto ng Diyos, maranasan nyo yung salitang yes. Na makapangyarihan pala talaga ang Diyos. Sunod, chapter 42, verse 7 hanggang 9. Ito na ho yung huling bahagi. 42, verse 7 hanggang 9. Pansin niyo ang sabi ng 42, 7 hanggang 9. Pagkasabi nito kay Job, sa Elipas naman ang inirap ni Yahweh, sinabi niya, ang puot ko'y nag-aalab laban sa inyo at sa dalawang mong kaibigan, pagkat di ninyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, isama ninyo si Job at sunugin ninyo ang mga ito bilang handog at kayo'y ipapanalangin niya. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo singilin sa inyong kamangmangan. Dahil sa di ninyo paglalahad ng buong katotohanan sa Kanya. Verse 9. Gayon nga ang ginawa ni Eliphaz, Bildad at Zophar, at ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh. Ano gusto natin sabihin? Sunod, ang Diyos daw po ay gracious God. Ang Diyos ay mahabaging Diyos. Na kahit na anong ginawa ng tatlo niyang kaibigan, pinatawad ng Panginoon. Kahit ito si Job, hindi ba pinatawad ng Diyos? Pinatawad ng Diyos. Gracious God. Sabi ko kanina, hindi ho ni-reveal ng Diyos yung character and faith natin to condemn us.
kundi para ipakita ng Diyos how gracious He is. Napakamahabagin po ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng bagay nating nangyayari sa ating buhay, sa lahat ng bagay natin pong ginawa o nagagawa, mahabagin po ang Panginoon. Kahit ba ito nangyayaring ito, papakita ang kahabagan ng Diyos? Yes. Yes. Marami lang ho talagang bagay talaga ho na hindi natin naintindihan. Pero sa lahat ng bagay rito, gustong ipakita ng Diyos talaga kung sino siya. Personally sa buhay natin. Kaya nga ho, madalas ninyo naririnig kapag kami nangangaral. Ang gusto ng Diyos ay relationship. Ano ho ba ibig sabihin nito? Yung relasyon natin sa Panginoon. Lagi nyo ang tandaan, salvation happens once lang. Yung kaligtasan nangyari ho minsan. Pagliligtas sa inyo ng Diyos, nangyari ho minsan lang yan. Siyempre, nung namatay ang Panginoon Kristo sa krus. Pero kailan nangyari minsan sa buhay? Nung sinabi niyo, Panginoon, patawad po sa kasalanan ko, sinusuko ko ang buhay ko sa inyo. Niligtas kayo ng Panginoon. Pero lagi niyong tandaan, but our relationship to God get deeper as we know God better. Ulitin ko, salvation happened once, but our relationship to God get deeper as we know God better. Kaligtasan natin minsan lang. Pero yung relasyon natin sa Diyos lumalalim kapag ka nakikilala natin ng Diyos ng mas mahusay pa sa ating buhay. Ito lang ha, paalala ko lang po. Sa nangyayari ho sa ating buhay, whether general pandemic o local man, God is our teacher. Ano man nangyayari sa ating buhay. Yung pandemic o crisis is our lesson. Pero tandaan nyo, our faith and character is our answer. Teacher natin, ang Diyos, ang pandemic o crisis, yun yung lesson. Pero ang saguto natin, yung faith, yung character, yun ang magiging saguto natin. Pansinin niyo 42, ito yung katapusan. Verse 12 hanggang verse 17, ano nangyari? Ibinalik ng Diyos lahat ng mga bagay kay Job. Sa totoo nga ho, dinoble pa. Sabi ng 12, ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka. Lahat to, sabi niya, dinoble ng Diyos lahat ng bagay na nawala sa kanya. Ano kung gusto ko sabihin? Tandaan niyo, si Job, hindi ho naka-receive ng reward dahil great yung kanyang faith o excellent yung kanyang karakter. Pero dahil tinanggap ni Job yung lesson sa kanyang buhay. Hindi naman binless ng Diyos si Job. Kung babasahin ninyo, hindi dahil great yung kanyang faith excellent yung kanyang. Sa totoo, bagsak nga Lumabas kung sino talaga siya, bagsak talaga Pero pansin nyo how gracious God is. Nung tinanggap ni Job yon, yung lesson na yon, pinagpala siya ng Diyos. Ibinalik ng Diyos sa kanya. Dito ako magtatapos. Chapter 19 ng Job. Chapter 19 ng Job. Verse 23 hanggang 24. Ito sabi ni Job. Sana ang sinabi ko ay maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. Nangyari ho, request si Job. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko upang sa habang panohoy mabasa ng mga tao. Nangyari ho, request si Job. Alam niyo ba yung buhay natin? Gumagawa ho talaga tayo ng kasaysayan sa buhay natin. Ano man yung nangyari sa inyong buhay before, ano man yung nangyari sa inyo ngayon at mangyayari sa inyong buhay, kayo po ang sumusulat ng kasaysayan yan Ano hong character and faith natin nung nakaraan? Ganon din ho pagkatapos nito. Ano man yung nangyayari sa ating buhay ngayon? Paano nyo isusulat yung character at yung faith ninyo? At paano nyo isinulat yung character and faith ninyo dati? Kasi at the end of the day, paano ho pag nagkwento na tayo ng kasaysayan ng ating buhay, paano ho ito mababasa? Paano ho mababasa yung ating faith, yung ating karakter sa kabila ng mga pandemya at krisis na dinaanan ng ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Tayo manalangin. Salamat ng marami, buhay na Diyos, aming Panginoon, sa inyong kabutihan. Patuloy ka naming sinasambat pinupuri. Patuloy, Panginoon, ang buhay namin sa inyo. Patuloy, tulungan mo kami na maging pagpapala at patuloy kang magsaayos at mag-ayos ng buhay namin. We accept
na ikaw lang ang Diyos na mag-ayos ng aming mga buhay. At patuloy, Panginoon, maging pagpapala po kami sa marami. Salamat po, Ama. Purihin ka, O Diyos, sa inyo pong papurihan at pagsamba sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen, amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po. Salamat po, Pastor George, sa napakagandang message na binigay mo sa amin ngayong umaga. Sa inyo po nakikinig, hindi ko po nabanggit kanina na si Pastor George po ay ang tresurero o ang treasurer ng Missionary Outreach of the Philippines. Ito po yung umbrella organization ng lahat ng mga peacemakers churches dito sa Pilipinas. Sana po nag-take down ng notes kayo, no? Nag-take down notes kayo kasi talagang napakaganda po ng mensahe ngayong umaga. Na ang title niya Pandemic, A Test of Character, A Test of Faith. At meron pong mga 4 na bagay na binanggit siya dito. Isa-summarize ko na lang sa inyo, no? Yung akin nakita, nagte-take notes po ako. Tingnan niyo, katulad nung last time. Yung una, sinabi niya, it reveals who you are. No? Yung pandemic daw, o crisis sa ating buhay, reveals who we are. No, talagang nakikilala natin talaga kung sino tayo. Yung ating pag-uugali, yung ating makahinaan, nadidiscover natin yun pag may crisis na dumadating sa ating buhay, katulad ng pandemic na ito. Of course, ang binanggit niya kanina, si Job, At mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano niya na ito magandang paglalapat ng mga nababasa natin sa Biblia. Tungkol sa pag-apply nito sa ating buhay. So, una, it reveals who we are. Reveals who we are. Pangalawa, yung crisis daw o pandemic reveals our faith or reveals your faith. Dito nakikita talaga yung tatag ng pananampalataya mo Dito po, sinasala yun Dito natetest yung ating faith sa ating Panginoon. Kung sa mabubuting panahon, magandang panahon, hindi nangyayari ito kasi talagang hindi naman talaga doon natetest yung faith natin Pero pag dumating yung pandemic o kaya yung mga krisis sa ating buhay, doon po talaga nasusubok ang ating pananampalataya. Kaya it reveals the truth in us. Ano po? Isa pa, nakita natin dito, pangatlo sa notes ko, it reveals the people around you. Yung sinabi niya, pero gusto kong baguhin na to, ng ganito. It exposes the people around you. Ini-expose nito yung mga tao sa kapaligiran mo, Katulad kay Job, yung kanyang asawa, binigyan niya ng example, Tapos yung kanyang mga kaibigan, nakikita yung metal nila o yung kanilang karakter dito at kanilang mga pag-uugali. Nakita nga, binigay nga example ng ating kapatid yung mga miserable comforter, mga kaibigan ni Job. At nakita natin, isa lang doon na talaga nagbigay ng wastong payo na talagang tumutugma din sa mga naisin ng Diyos. At tinanong niya nga kanina, ikaw ba isang mabuting kaibigan? May nabasa ako sa Facebook, ang nakasulat ganito a real friend, o yung totoong kaibigan daw, a real friend stays while others walk out. Totoo yun. Binanggit niya rin dito sa it reveals the people around you, it exposes the people around you. Hindi mo makokontrol yung yung mga sasabihin nila, yung mga gagawin nila. Pero yung reaction mo, hawak mo yun. Hawak mo yung reaction mo, pwede mong ayusin ito Mas maganda talaga mag-react ka in kindness, always. Yung pang-apat, yun ang pinakamahalaga. Sinabi niya, it reveals who God is. Talaga, It reveals who God is. Talagang pinapakita ng mga krisis sa ating buhay o katulad ng pandemyang ito, kung sino talaga ang Diyos.
At nakikita naman siguro lahat ng tao, no, na yung lahat ng kanilang mga pinanghawakang material, panandali lamang eh. Yung mga inaasahan mo sa buhay, hindi talaga makapagbibigay sa iyo ng pag-asa. Lumalabas tuloy na talagang isa lang ang makapagbibigay ng pag-asa sa atin. Yun po ang ating Panginoon, ang Diyos. Kaya nga ngayon lahat ng mga bansa no, nananalangin. Kasi talagang it reveals who God is. Tapos binanggit niya yung tatlong bagay, who God is. Dito yung He is always in control. He is always in control. Hawak niya lahat ng bagay. Pangalawa, He's omniscient, all-knowing, all-seeing. Nakikita niya ang lahat. So, huwag mo sabihin hindi dama ng Diyos ang nararamdaman mo. Dama niya to. Alam niya ito Tapos pangatlo, sinabi niya sa who God is, siya ang mahabaging Diyos. No? It reveals who God is, the compassionate God. The compassionate God. Talagang talagang napakaganda nitong mensaheng ito. Nagulat nga ako, kinuha niya yung buong aklat ng Job, no? Talagang parang nagpanorama tayo ng the book of Job Pero sa handling na ito, gusto kong malaman, may matututunan tayo dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa lang talaga ang interpretation Pero yung application nito napakalawak. Napakalawak. So tignan niyo, tinignan niya muna yung pinakita niya sa atin yung nararamdaman ni Job. Tapos inilapat niya sa panahon natin ngayon kasi may similarity. Ganyan po talaga ang kung gusto nating lumalim sa salita ng Diyos, tignan natin yung mga prinsipyo o yung mga bagay na similar na nangyari noon at kung anong ginagawa ng Diyos at anong ginagawa ng ibang tao. Yun mailalapat natin sa ating buhay. Kaya talaga kanina nag-enjoy akong makinig, no? Talagang napakaganda ng kanyang message. Makakadinig po muna tayo ng awit ngayon bago po tayo dumako sa ating closing prayer at iba pang mga announcement. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh,
provider, Jehovah Nissi, Lord, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Salamat sa awit na yan, kapatid, no? Talagang napalalakas tayo ng mga awiting ito na galing mismo sa puso ng Diyos na naisusulat ng ating mga ang ating mga letratista at ating mga musicians. Ngayon po magbibigay muna ako ng ating family workshop o yung ating ginagawang mga question and answer na pwede nating gamitin sa ating cell group at sa ating family activity. Unang tanong ko, ano yung ano yung apat na bagay na tinuro ng ating pastor ngayon na nagreresulta sa pandemya? Anong nagagawa nito? May apat na bagay, no? Apat na bagay ito na nagagawa ng pandemya sa ating buhay o ng krisis sa ating buhay. So, 4 things. Dali yan, kasi na-mention ko na kanina no? Pangalawa, ano yung tatlong katangian ng Diyos na binanggit niya dito? Tatlong katangian nung kanyang tinatalakay yung buhay ni Job. Tatlong katangian ng Diyos na kanyang binanggit. Okay. Yung pangatlong tanong, magre-research kayo, magbubukas na talaga kayo ng Biblia nyo. Sino yung pinakabata sa apat na kaibigan ni Job na nagbigay ng wastong payo sa kanya? Ibig sabihin, yung tatlo palpak lahat miserable comforter Pero itong pinakabata nagbigay ng payo na talagang na talagang angkop dun sa kanyang pinagdadaanan at the same time sang-ayon mismo dun sa mga pag-iisip ng Diyos. So yun yung tatlong bagay na to. So tignan niyo po yung mga katanungan ito. Ngayon po para sa mga announcements natin, karagdagang announcements. Magkakaroon po ng yung Team Barnabas at Team Esther, magkakaroon kayo ng Zoom fellowship, tingnan ko lang kalendaryo ko sandali sa ito sa September 5, sa September 5 ito na gaganapin ninyo sa Zoom. At kaya tingnan niyo na lamang po yung ipo-post doon sa ating bulletin. At the same time, kung makaka-attend kayo ng prayer time natin sa Friday, ina-announce din natin ito Kaya nga po sana po maka-attend tayo dito. Purihin ng Diyos. Ayan lang po muna. Sa ngayon po, ganito muna ang ating gawain. Hanggat mag-stabilize po mag-stabilize po yung mga activity na nangyayari ngayon patungkol dito sa COVID-19 pandemic. Alam ko po, maayos din yan darating din ang time na magkakasama-sama tayo at I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dumulog sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, sa aming prayer at sa mga pakipanayam namin sa aming mga kapatid. Oh Lord, meron kami mga kapatid na talagang nasa banig ng karamdaman ngayon. Kaya dinadalangin namin, Panginoon, na abutin mo sila ng iyong kagalingan. Si Sister Rose,
si Sister Jean, Panginoon. Lord God, yung iba naman naalagay sa yung risk, no? Risk yung kanilang household katulad ng mga Gregorio dahil yung Lord, yung ano po nila yung tahanan nila yung kanilang pinapaupa, mayroon pong nahawa ng COVID-19. At hindi lamang 'yon, Panginoon, mayroon pong mga iba pa po kaming itinataas sa iyo, si Brother Edward, no, na nakakadama din ng mga karamdaman. Ang inyong lingkod, ako po, Panginoon, no, hinihingi ko po rin, Panginoon, na tunawin mo yung mga bato sa aking gallbladder na nasuri po ng pag-aaral ng aking pong test, At salamat sapagkat ikaw ang aming Jehovah Rapha. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. At alam namin, Panginoon, na pagka pinangkapitan namin, pinanghawakan namin ng iyong salita, O Lord God, hindi kami mapapaya. At ngayon po, lahat ng mga may sakit, pinanghahawakan po namin yung ipinahayag ni Haring David sa Psalm 30 verse 2. O Lord my God, I cried to you for help and you healed me. And you healed me. At yan po ang aming pinanghahawakan ngayon. Yun rin pong pangalagaan ng bawat household, O Lord, ang proteksyon mo, igawad mo sa kanila. Lord, yung mga gawain namin na existing na ngayon, Panginoon, yung Team Elijah, Team Elisha, Panginoon, na meron mga sariling mga Zoom meeting, i-bless mo po ito, Panginoon. And I pray, O God, na bagamat hindi nagkikita physically, O Lord, I pray na spiritually mag-grow sila sa iyo. Salamat po, Panginoon. Lahat ng ito ay aming inuukol at binibigay ng pasasalamat sa iyo kasi alam namin na ikaw ay tutugon. At ikaw ay tumugon na nga, Ama. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. God bless you all. Hanggang sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo po, Santa Cena. Santa Cena, kaya maganda po tayo ng ating mga elements. God bless you.